hour lang naman. 1 hour. Ano po mga Nasa sila ng sa oras. Hindi siya masa. Ngayon, gagawin lang. sa Menjola Peace Arch, mapayapang protesta Opo. naman. Ano po, sa Disyaris po, Ma'am Lisa Masa, ano po yung cause ng rally nito? Ito ay kauna-unahan na rally Opo. ngayong July 26 Opo. ng Stonewall Philippines bilang paggunita doon sa Stonewall Manila, unang rally ng 1994. Ito ay pagigiit ng mga karapatan ng ating mga kapatid na LGBT. Marami silang mga issues, katulad ng marami sa ating mga kababayan, tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, tulad ng kanilang demand para sa itaas ang sahod, at lalong higit yung pagkilala sa kanilang mga karapatan na sila dapat ay tinuturing na pantay, sila ay dapat hindi dinidiscriminate, at panawagan din nila na maipasa na yung SOGI bill. Tapos po, sige po. Ganun din ay ang sinasabi nila ngayon, hindi talaga lalaya ang mga LGBT hanggat ang buong sambayan ng Pilipino ay hindi malaya. Kaya napakalaki at napakarami ng issues nila bilang mga LGBT at bilang bahagi ng sambayanan. Nagkaroon po kanina rito ng tensyon, natanggal yung barikada ng mga polis. Wala po ba nasaktan sa palig po ninyo? Unang-una kinukundina namin yung paglalagay ng barikada dito sa Menjola. Pamula noon pong umupo si Presidente Marcos ay hindi na kami nakakapag-rally ng matiwasay doon sa Menjola. Kailangan namin igiit at ipaglaban dahil ito po ay Menjola. Ito ay simbolo, no, ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino, at hanggat hinaharangan yan, igigiit namin ang karapatang magpahayag at karapatang mag-rally dito po sa harapan ng Malacanang. Yan, grabe mga kababayan, no? Yung tagpo ngayong araw dito po sa Recto, na kung saan sumugod po itong miyembro mga kababayan ng LGBTQ ng mga makakaliwang grupo, no? So nakakalungkot kasi ginamit po nila itong LGBTQ, no, para dito sa kanilang rally mga kababayan, na kung saan nagkagitgitan nga mga kababayan, no, ang rally nila dahil pilit po nilang binuwag itong mga barikada na iniharang doon ng mga kapulisan doon sa may Recto, no. So hindi pa po ito banda doon sa Menjola kasi gusto nilang pumasok doon sa Menjola, pero meron pong harang na nakalagay doon mga kababayan. Nakapwesto na po yung mga pulis doon pa lang sa Recto, at itong namang mga rallyesta ay gustong lumapit doon mismo sa Menjola Arc mga kababayan, na kung saan medyo malapit nga po doon sa Malacanang, pero hindi na po nila nagawa dahil nakaposisyon na po doon yung mga barikada ng mga pulis. Doon na po sila nag-abang mga kababayan, kaya talagang tinanggal nila mga kababayan, no, itong barikada mga kababayan. At kasama dito yung grupo ng Gabriela. May nakita tayong banner ng ACT teacher at yun mga kababayan, no, kasi may ACT at iba pang grupo mga kababayan na usually na nakikita natin, or usual na nakikita natin doon sa mga rally, no, sa mga lansangan, mapa dyan sa Menjola, mapa US Embassy, at kahit saang mga parke mga kababayan na pwede silang mag-rally, no. Itong mga grupo nito yung nandoon, at nandito nga si Lisa Masa mga kababayan, no, na dating congressman ng Gabriela. Ayan, at dito rin po si Sara Ilago, yung dating Kabataan Party List na representative, at ngayon ay nasa Gabriela na po siya. Pati itong representative or nominee ng Kabataan Party List, itong nakasalamin mga kababayan, nakikita natin to noon nung nag-file ng candidacy, no, doon sa may Manila Hotel. Yung first nominee ata nila ito, yung abogada, no, na nakasalamin, nakalimutan ko lang yung pangalan, nandito rin po. At nakiusap nga sila sa pulis mga kabayan na pwedeng lumapit sila doon sa Menjola, no, sa may mismong ARC. At di ko lang kung binagbigyan sila mga kabayan, no, kasi yung mga pulis talagang nakaabang na po dyan pa lang sa may Recto, at hindi na po sila hinayaang makalapit pa doon sa Menjola mismo mga kababayan. At ito nga po yung panawagan daw nila, yung karapatan mga kababayan, pati yung SOGI bill ay gusto daw nilang isulong, at mga presyo ng bilihin, mga ganyan-ganyan, kalayaan, ay yun po yung kanilang issue na ipinaglaban mga kababayan. At talaga namang
Grabe yung kanilang lakas dyan mga kabayan, no, na hinila nila yung yung mga barikada at nagkatulakan nga po mga kabayan, no, bahagyang nagkatulakan nga po dito dahil nung pagsugod na nila talagang dumikit na po sila doon sa mga kapulisan mga kababayan at ito na po tinulak sila ng mga pulis kasama yung kanilang mga kasamang nagbibideo. Ayan, at yung mga reporter naman, mga taga-media ay dito lang po sa gilid mga kababayan nagkaabang, no? Dito at matandaan natin na kahapon din mga kababayan ay meron pong event ang OVP, Office of the Vice President doon sa Pampanga na kung saan LGBTQ din po yun mga kababayan, no? Para po doon sa mga LGBTQ yung kanyang programa na kasariliaan mga kababayan, na kung saan ay binigyan po ng pangkabuhayan na showcase, no, livelihood programs itong mga miyembro ng LGBTQ mga kababayan at hindi naman po marahas, no, yung mga LGBTQ itong grupo nila ay grabe ang tatapang ng mga LGBTQ members mga kababayan, no. Ang lakas nila talagang doon kay BP Sara ay masaya yung grupo na yon ng mga LGBTQ dahil nabigyan po sila ng pangkabuhayan mga kababayan. Taliwas dito sa grupo na ito na mga kaliwang grupo na talagang sanay na po sa mga ganitong trabaho or ganitong aktibidad. At sinabi pa mismo dito ni Lisa Masa mga kababayan na simula daw nung nakaupo na itong si President Marcos ay hindi na daw sila nakalapit doon sa Minjula Peace Arc, no? Hindi na daw sila nakarally doon sa mismong Peace Arc dahil hindi na po sila pinayagan, no? Hinarang na po sila dito sa Recto pa lang at yung iba pa nandun pa, medyo malayo pa nga po yung iba ay naharang na ng mga rally po nila, ng mga grupo nila. At ito nga po yung pasabog ngayong araw mga kababayan, no? Yung pagsugod ng mga membro ng LGBTQ ng grupong Gabriela, mga itong teachers yata nandito. Yung mga kaliwang grupo na lagi nating nakikita sa rally, ito yun rin po sila mga kababayan ang nagrally ngayon dito sa Minjula, sa Recto kasi hindi sila nakapasok sa Minjula, sa Recto na naharang na po sila mga kababayan ng mga kapulisan. So matatandaan natin nung November last year ay talagang sobrang rin po yun mga kababayan, no? Gulo po sila doon sa kanilang rally din mga kababayan doon sa Minjula or dito rin mismo yun mga kababayan, no? Yung grupo nila na gusto nilang lumapit doon mismo sa Minjula Peace Arc pero hindi na po sila nagawang nakaabante dahil nakaharang na po doon ang mga pulis mga kababayan, kaya talagang nagkatulakan po doon at meron nga po doon talagang naghahabulan mga kababayan, no? Parang nagpapatentero yung mga nagrally doon kasi gusto nilang pumunta doon sa Minjula Peace Arc pero hindi po nila nagawa kasi may harang, kaya yung iba doon ay pumanik mga kababayan, no? Or parang dumiretso doon yung iba na nakalusot, talagang pinili talaga nila doon na makalapit mga kababayan pero hinabol po sila ng mga pulis at meron nga pong nagsuntukan doon mga kababayan, no? Parang Bonifacio Day ata yun mga kababayan na time kung hindi ako nagkakamali. Ayan, so kaya medyo po yun trending po yung rally nila kasi nagkasuntukan doon mga kababayan, yung rally nila, yung mga rallyista at mga kapulisan. At ito naman pinaglaban nila ngayon, tiniming nila dito sa Pride Month, no, ng mga LGBTQ, kaya yung issue nila ngayon na dala ay itong karapatan daw ng LGBTQ mga kababayan. Ito yung kanilang ginamit ngayong issue. So ano pong opinion yung mga kababayan dito sa pagsugod ngayong araw, no? June 26, 2025 mga kababayan. Ayan, so kita naman natin yung kung sino-sinong grupo ito mga kababayan, no? Kitang-kita naman at maririnig natin yung mga sigawan, yung mga trademark na kumbaga nila ng mga sigawan na makibaka wag matakot. Ayan, so ngayon naman ay Pride Month kaya sabi niya makabeki, wag masyukot. Ayan, wag masyukot, makabeki. So yun po yung sigaw nila ngayon kasi LGBTQ rally daw po ito mga kabayan pero
sila lang din yun, yung grupo nila. Ayan, yung mga kaliwang grupo, mga kababayan. So please comment down below ano pong opinion nyo dito, mga kababayan, sa kanilang ginawang rally, no? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.